mga pahayagan ng tungkol nga po sa Bagyong Christine na bahagya pa pong lumakas habang papalapit po ito ng kalupaan. So ayon sa latest forecast po ng Pag-asa, it is expected to have a landfall po either this evening or tomorrow early morning sa Isabela o Northern Aurora. Kaya iba yung paghahanda po sa ating mga kababayan dyan sa lugar. Now, ngayon napaulat na rin na isa sa mga lubhang naapektuhan itong Bagyong Christine ay yung Bicol region, gaya nga lang nabanggit natin kanina. In fact, yung mga rescuers doon ang sinabi ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Bicol, dahil doon sa mga pagbaha sa lugar, nahihirapan silang rumisponde sa lahat ng tumatawag ng kumbaga ng assistance. At masabi naman nila ay sa mga residenteng apektado to seek a safe space para maging temporary shelter mo nila while waiting for the rescue na ipaprioritize naman po ng otoridad. Oo, sabi nga no, sa Naga, urgent call talaga yung mga pangangailangan dahil nabanggit mo nga, Profi, no? Yung makikita mo yung mga bubong na, inaanod na, kabilang din po yung ilang bahagi din ng Bicol, no? Camarines Sur. Nag-post nga rin po si Kong El Rey Villafuerte na ongoing naman din ang rescue operations nila. So sa Visayas po, pati po yung actually yung parents ko nasa Eastern Samar. Kumusta sila? Talagang brownout doon. Walang kahapon, kuryente. hindi rin namin sila makontak dahil nga brownout, no? So mag-iingat po lahat tayo dyan, lalo na sa mga nasa Visayas area dahil signal number 2 dito naman sa Luzon. Signal number 1 at nag-post nga ang palasyo na wala po klase ang mga government offices. And classes. And classes dito sa Luzon. Kagabi, no, nakita natin yung post mismo ng Bicol Disaster Risk Reduction Management or ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council. At hindi na kinaya ng mga rescuers yung pag-rescue sa ating mga kababayan na nasa lanta nitong Bagyong Christine. At ngayon po ay kailangan talaga na kumilos na, no, ang national government din, no, yung mga offices po. Punta po tayo sa mga maapektuhan lugar pa nitong Bagyong Christine. Yung iba po sa mga sitwasyon na ating kababayan, nasa 3rd floor na yung ating mga kababayan nung kanilang bubong mismo, nakakaawa, no? Kaya dun sa ating mga kababayan, pagdasal po natin syempre ang kaligtasan ng ating mga kababayan dyan sa Bicol region. At kung maaari po ay kung may matutulong tayo ay ipaabot na po natin yan. Well, in terms of preparedness naman, yung Bicol region, under yan ng Charlie Protocol alongside with other regions. Yung Charlie Protocol po, ito yung highest state of emergency preparedness. So ganun rin po ang CAR, Cagayan Valley, Central Luzon, at yun nga pong Bicol region, Eastern Visayas, Calabarzon, at Mimaropa. At yung mga, nandyan naman yung mga goods also from DSWD naka-preposition at tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagpapak para masiguro na ang kailangang tulong at assistance ng ating mga kababayan ay nariyan. At kaugnay pa rin po ng Bagyong Christina, sa linya po ng ating telepono ang weather specialist mula sa Pag-asa para bigyan po tayo ng update patungkol sa Bagyong Christine. Magandang umaga po, Charmaine Varilia. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat. Ano po ang latest sa ating panahon po, ma'am? Sa ngayon po, yung binabantayan po natin si Bagyong Christine ay nasa 340 kilometers na po silangan po ng Quezon. And then, bahagya po siyang lumakas na yung speed niya umaabot na po ng 85 kph near center, na wind speed. And then, yung gustiness po niya o yung pagbugso ay umaabot na po ng 105 or 105 kph. And then, bahagya din po siyang bumilis kasi ng mga nakaraang oras po or nakaraang araw is nasa 15, ngayon nasa 25 kph na po yung kanyang speed o yung bilis ng pagtakbo niya. Alright, I understand, ma'am, tama po, that it is expected to do a landfall tonight or tomorrow morning. So ano-ano po yung mga lugar na kailangan po talagang maghanda na expected pong lubhang maapektuhan po nitong Bagyong Christine habang papalapit po sa kalupaan po, ma'am? Yes po. So may mga nakataas po tayong tropical cyclone wind signal 2, particularly po sa Ilocos region and then Cordillera. Also yung mga nasasalanta na po ngayon dito sa parts ng Bicol region. And then, sa mga areas naman po na medyo medyo malayo din sa tatamaan ng mata ng bagyo, ay naka-raise pa rin po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1, particularly kasama po dito yung Metro Manila. Ma'am, ano pong expected po natin or expectation po natin sa bagyong ito? Ano pong pagtaya natin? Patuloy po ba itong lalakas? Okay po. So sa ngayon po, ang kategory po kasi ng
bagyo natin is nasa tropical storm. So yung wind speed po nito ay nagre-range between 62 to 88 kph kapag ganong kategory. Pero before po mag-landfall, ina-expect natin na tataas pa po siya ng up to severe tropical storm. Yung severe tropical storm po, yung wind speed nun or yung maximum sustained winds umaabot ng 89 to 117 kph. So, yun po yung mga scenario na nakikita natin ngayon. How can we describe po itong bagyong Christine, ma'am? Ito po ba ay may malakas na hangin at marami pong ulang bitbit, ma'am? Yes po. Ito pong bagyo natin na to ay una, napakalaki po nung kanyang diametro kasi 850 kilometers. So kung imagine po natin, yung mata niya ngayon located dito sa may part ng Bicol region, no? Pero yung kaulapan niya, sinasakop yung hanggang extreme northern Luzon, mga parte ng Batanes. Tapos, kapag titingnan din natin yung sa may bandang baba, umaabot na po ng mga northern parts ng Mindanao. So, ganun kalaki yung kaulapan niya. Kaya i-expect natin yung ibibigay niya mga pag-ulan is matataas din po. Kaya yung mga kababayan natin sa parts ng Bicol region, and then sa Cagayan, particularly po ngayong araw sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte, at Camarines Sur, nakaka-experience na po sila ng more than 200 millimeters rainfall. And then, nung mga previous hours din po na nag-monitor tayo, nakaka-record na rin po tayo ng mga more than 200 millimeter na rainfall, particularly dito sa Bicol region po. Ma'am Charmaine, si Miji po ito, no? Hanggang kailan po ba natin ine-expect na mananatili ang bagyong Christine dito sa Pilipinas po? Sa ngayon po, kung wala masyadong pagbabago sa track niya, na-expect po natin na hapon po ng Biyernes ay makakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ma'am, kaugnay po niyan, so once na lumabas na po ba ito ng PAR, ay wala na po itong magiging epekto sa ating bansa or magpapaulan pa rin po ito? Okay. So, kung titignan kasi natin, kung wala, halimbawa, may yung intensity niya, no, parang bigla siyang hihina, pero sa ngayon, nakikita kasi sa track natin is severe tropical storm. Tsaka malawak po kasi yung kaulapan niya. So, kahit makalabas po din ng Philippine Area of Responsibility, nag-expect pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Pero unti-unti na pong mababawasan habang palayo na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright, ma'am, ilang paalala na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga areas po, no, na affected nitong bagyong Christine, ma'am. Yes po. Meron po tayong internal communication po sa ating mga disaster risk managers. Kaya kapag po may mga instructions sila regarding sa kung pag-evacuate or kaya naman kung ano yung mga preparation na kailangan gawin, sila po talaga yung dapat unang pinapakinggan ng ating mga publiko sa mga announcement nila kasi sila po yung first hand may hawak ng information. And then, sa mga naapektuhan po ngayon is mag-antay lang po tayo ng mga updates dito sa Pag-asa, and then sa mga areas naman po na ina-expect natin na makakaranas pa ng mas malalakas pa ng pag-ulan, ay tuloy-tuloy naman po yung ating weather update. So, papalabas po tayo ng heavy rainfall warning sa ngayon at yun lamang po. Kailan po ang next advisory natin, ma'am, patungkol sa bagyong Christine? Anong oras po today? Yung susunod po na advisory natin ay mamayang alas 11 po. 11 a.m. Alright. Well, maraming salamat po sa update patungkol sa bagyong Christine at gaya po ng nabanggit ay patuloy po tayong mag-ingat at maging alerto. Maraming salamat, Ms. Charmaine Varilla mula po sa Pag-asa. Maraming salamat din po.